Noli Mitangere. Mga kabanata. Kabanata 29, Araw ng Piyesta. Kabanata 29, Araw ng Piyesta. Ang araw ng piyesta, maagang nagising ang mamamayan dahil sa tunog na dala ng umiikot na banda ng musiko. Marihinig din ang mga ingay ng hatid ng kalimbang ng kampana at mga tunog ng paputok. Magarbo ang mga kasuotan ng lahat, kahit ang mga subongero. Ngunit tanging si Piloso Potasio lang ang hindi nagpalit ng kasuotan. Para sa matanda ay ang pagsasayang lang ng pera at pagpapakitang tao ang pagdiriwang na iyon. Sa halip na aksayin ay dapat ilaan na lang ang perang ito sa mas pakinapakinabang na bagay. Ganon din naman ang pananaw ni Don Filipo. Ngunit wala siyang lakas ng loob para di sumang-ayon sa pag-utos ng pari. Alas 8 ng mga nagsimula ang posisyon ng mga santo at santa. Nagtapos ang posisyon sa tapat ng bahay Kapitan Tiago, kung saan nag-aabang sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra kasama na ang iba pang panduhin na Kastila. Tala, salitaan, kalimbang, tunog ng kampana, magarbo, buong Magaria, pilosopo, nagngunguisisa, matalinisason, parada. Kabanata 30 sa simbahan. Kabanata 30 Simbahan. Sa simbahan, marami ang taong pumunta sa simbahan upang makinig sa mesa. Hindi maiwasan ang tulakan at gitgitan sa dami ng taong naroon. Bali-balitang nagkakahalaga daw ng 250 piso ang mesa sa araw ng kapistahan. Sa kamahalan ay hindi naglalayo ang binabayad sa komedya na nagtatanghal ng 3 araw. Ngunit paliwanag naman ng maestrong kapitan ni San Francisco na mas gugustuhin pa niyang gumastos ng mahal sa pakikinig sa sermon kaysa sa napapanood ng komedya dahil ang mga kaluluwang nanonood sa komedya ay hindi napupunta sa impyerno at ang mga kaluluwa namang nakikinig sa sermon ay napupunta sa langit. Hindi naman agad nagsimula ang mesa dahil wala pa ang alkalde-mayor na sinasadya namang magpahuli upang mapansin ng lahat ang kanyang pagdating. Suot ang nagkikislapang maldalya sa sembolo ng kanyang tungkulin sa pamahalaan. Noong dumating ang alkalde-mayor, nagsimula ang pagmimisa ni Padre Damaso na sinamantala ang pagkakataon upang libakin si Padre Manuel Martin na nagmisa kahapon. Inilagay ni Padre Damaso ang sarili sa pedestal, pinagmalaki ang kanyang galing sa pagmimisa kumpara kay Padre Manuel Martin. Tala, salitaan, mesa, simbang, komedya, palabas na nakakatuwa, maestro, guro, alkalde, mayor, sermon, pangangaral, pulpito, gamit na nagsisirmon tulad ng pari. Kabanata 31 ang sermon. Kabanata 31 ang sermon. Ang sermon na nagsimula na si Padre Damaso sa kanyang sermon. Nang makita niyang nakatuon na ang paningin ng lahat sa tao sa kanya, simulan niya ang sermon sa pamamagitan ng pagbigay ng isang salita mula sa Biblia. Namangha sina Padre Sevilla at Padre Martin sa magandang belo ng pari. Ayon sa kanyang sermon, ang salita ng Diyos ay dapat magkaroon ng bunga sa bayan ng iyon. Kung kaya't ito ay hindi dapat itanim ng batong lupa. Nabanggit din niya ng mga tao na dapat itinatanggala dahil sa kanilang pananampalataya katulad ni David, Roland at ang mga gwardiya sibil ng kalangitan. Subalit sa kanyang sermon, kasama rin ang panlalait niya sa mga Pilipino na binigkas. Sa wakas, Kastila, tanging ang mga salitang tulisan, Guardia Civil, San Francisco at San Diego na ang naintindihan ng mga Indiano. Marami sa mga nakikinig ang inaantok na sa sermon ng pari. Naghihikab na si Kapitan Tiago at sinusulyapan namin ni Maria Clara si Ibarra sa kanyang kinaupuan. Pinatamaan ni Padre Damaso sa kanyang sermon si Ibarra dahilan kung bakit nagalit ang binata. Dagdag pa niya na ang mga anak ng mga ere ay bastos at walang galang.
Samantala, walang sinumang nakapansin na kapasok si Elias sa simbahan. Lumapit ito kay Ibarra at binalaan na mag-ingat sa sermon niya. Nagpabasbas ng gaganapin bukas. Anya, huwag lalapit si Ibarra sa pundasyong bato dahil maaari niya itong ikamatay bigla namang nawala si Elias nang minsan panglinungin ito ni Ibarra. Kabanata 32, ang pagugos. Kabanata 32, ang pagugos. Nagtayo ang taong madilaw ng isang makinerya na siyang nagtataas at nagbababa ng mabibigat na bagay gaya ng bato at bakal. Ayon sa taong madilaw ay si Don Saturnino, lolo ni Ibarra, paang nagturo sa kanyang kung paano gamitin ang makinerya. Pinaghahandaan ni Ibarra ang espesyal na okasyon. Nagpaluto siya ng masarap na pagkain para sa lahat na makikilaw. Nagdaos naman ang mga guro ng palaro, katulad ng palasibo, pabitin at pukpok sa palayo. Nais ni Ibarra na maging masaya at matagumpay ang pagpapatayo sa paaralan. Mayroon ding masayang tugtugan na hatid ng handa. Nagkaroon ng mga pangunahing inangyahan ni Ibarra, katulad ng alkalde, Kapitan Tiago Alperes at si Padre Salvi. Nagkaroon din ang mga nagagandahang dilang kung saan pansin na pansin ang kagandahan ni Maria Clara. Tumigil na ang tunog ng banda hugyat nang magsisimula na ang seremonya. Pinalibutan ng lahat ang nakaukang bato. Nang mapatingala si Ibarra sa itaas, ay nakita niya ang madilaw na lalaki na nakangisi. Bilang bumilis ang tibok ng puso niya at naalala ang babala ni Elias. Nung nasa simbahan na buhayan naman siya ng loob ng mapapansin malapit si Elias sa kinaroonan ng taong madilaw. Nagsimula ng mabigay ang sermon ni Padre Dasalve at mapapansin nangagatal ang boses habang nagbabasa. Ipinasok na ang kahong kristal sa tigang bumbang. Nagmungkahi ang alkalde na si Ibarra ang maglagay sa ukang bato, ngunit tumanggi ito at nagmungkahi na ang eskribano na lang ang magawa nito. Agad ang nakinuha ng eskribano ang tinanggang bumbong at bumaba sa kabila ng kinaroonan ng uka at inilagay ang mga katibayan ng kasaysayan. Binindisyonan ni Padre Salvi at sunod-sunod nang bumaba ang sa hagdanan ang mga piling panauhin. Isang ritual ang paglalagay ng semyento. Pinagtundahan ng alkalde ang ritual na sinunduan. Numal na Padre Salvi. Habang bumaba ang pare ay tumingi ito sa umuugang bato na nakatali sa lubid. Madaling nagpalitada ang pare at pansin pa rin ang panginginig ng kanyang tuhod. Sunod-sunod nang napalintada ang ibang pangpiling panauhin. Napansin naman ni Padre Salvi na hindi pa nagpapalitada si Ibarra. Napalitang kawanin ni Ibarra ang pala at ikinatawa naman na ito ng mga panauhin. Sa isang iglap ay kumawata ang mga lubid nan siyang humawak sa malaking bato. Naguluntan ang lahat at ang iba ay piniling lumayo, ngunit may ilang lumapit upang tignan kung sino ang nagdagaanan ng malaking bato. Nakita ng lahat ng katayan ni Ibarra habang hawak ang pala. Sa paanan ng binata ay may dugo ang katawan ng isang madilaw na lalaki. Kabanata 33, ang malayang isipan. Hindi inaasahan ni Ibarra ang pagpunta ni Elias sa bahay niya. Muling nagbigay ng babala si Elias kay Ibarra. Aniya, kailangan isipan ng kalaban ni Ibarra na siya ay pinagkatiwalaan ito. Upang ito ay manatiling ligtas, hindi naman matukoy ni Ibarra kung sino ang kalaban. Tinutukoy nito, ayon kay Elias, isa sa mga kalaban ni Ibarra ay ang madilaw na tao. Nang hinayang si Ibarra sa pagkamatay ng madilaw na tao dahil makakausap sa niya ito kung ito ay nabuhay. Ngunit di naman sang-ayon si Elias dahil maaari itong makatakas kung ito ay nabuhay. Napunta naman ang usapan sa milagro. Higit na pinaniniwalaan ni Elias ang Panginoon kaysa sa milagro. Ngunit nawalan siya ng tiwala sa Diyos. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Elias kay Ibarra. Pinangako ni Ibarra na hindi ito ipanagsasabi kanino man. Ang babalang galing kay Elias, nangako din si Elias kay Ibarra na ito ay dadating kung sakaling nangailangan ng tulong ang binata. Kabanata 34, ang pananghalian. Kabanata 34, ang pananghalian. Ang pagsalo-salo sa
bahay ni Kapitan Tiago ang mga espesyal na tao sa San Diego sa isang tanghalian. Kabilang dito sina Ibarra at Alkalde Maria Clara, Kapitan Tiago, Padre Salve, Padre Sebella, ang alpares at antihante ang skribano at ilang mga kadalagahan. Nakapwesto sa mga kabilang dulos ng lamisa si Ibarra at ang alkalde. Habang kumakain ay may dumating na telegram para kay Kapitan Tiago na nagsasabing darating ang Kapitan General na ito ay tutuloy sa bahay nila. Iba't ibang reaksyon ang narinig mula sa mga panauhin. Malaking sampal kila Padre Salve at Padre Sebella. Nang piliin ang Kapitan General na tumuloy sa bahay ni Kapitan Tiago kaysa tumuloy sa kumbento. Maya-maya ay napatigil ang lahat sa pagkain nang makitang parating si Padre Damaso na nakangiti. Nagsimula naman paringgan ni Padre Damaso si Ibarra. Iniba ng alkalde ngunit hindi pa rin napaparating ang pare. Pilit namang natitimpi ang binata sa kabila ng mga naririnig nito. Patuloy pa rin sa pagsasalita ang pare hanggang sa papunta ang usapan tungkol sa ama ni Ibarra na si Don Rafael. Doon ay hindi na kinaya ni Ibarra ang sarili. Sa galit ay kamutikan na nitong saksakin ang pare. Mabuti na lang at napigilan siya ni Maria Clara. Muli itong humanap at piniling umalis na lamang. Kabanata 35. Ang usap-usapan. Kabanata 35. Ang usap-usapan. Iba't ibang balita ang nagkalat sa bayan tungkol sa nangyari sa tanghalian. May mga balitang nagkalat na patay na daw si Padre Damaso. Mas marami namang pumanig sa pare dahil kung nakapagpigil lang sana si Ibarra ay hindi sana iyon mangyayari. Ipinagtanggol naman ni Don Filipo Ibarra, ani niya, wala sino man ang makapagtimpi sa mga salitang binitawan ng pare. Ayon sa alkalde ay wala naman silang manggagawa dahil laging mga pare ang tama. Kaya kung sino man ang pumanig kay Ibarra ay magkakaproblema. Dagdag pa ng isang babae kung siya daw ang ina ni Ibarra ay namatay na ito dahil sa kahiyaan. Nalugod naman si Kapitan Maria sa ginawang pagtanggol ni Ibarra sa ama. Marami naman ang nabahala na baka hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan. Naniniwala sila na ang paaralan na iyon ang magiging daan upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Sasalitaan, pumanig, kumampi, makapagtimpi, makakapagpigil, alkalde, mayor, binitawan, pinakawalan, nalugod, nagalak. Kabanata 36. Ang unang suliranin. Kabanata 36. Ang unang suliranin. Napuno ng kalungkutan si Maria Clara nang malaman na ekskomunikado sa simbahan si Ibarra. Kahit na anong gawing pagpapasaya ni Tia Isabel at Anding ay hindi umuubra. Nangako si Anding na gagawa siya ng paraan para makausap ni Maria Clara si Ibarra. Mas lalo pang nalungkot ang dalaga nang ibalita sa kanya ni Kapitan Tiago ang pinag-uutos ng simbahan. Bili ni Padre Damaso na putulin na ang relasyon ng mga magkasintahan dahil kung hindi ay si Kapitan Tiago ang mapaparusahan. Bili naman ni Padre Sebella na huwag papapuntahin sa bahay nila si Ibarra. Katwiran ni Kapitan Tiago, meron daw siyang 50,000 pisong utang sa binata kung kaya't nakikipagkaibigan ito sa kanya, ngunit walang pakialam ang mga pare. Lalo pang nangimbal si Maria Clara sa sunod na balita ni Kapitan Tiago na dumating na daw ang binatang pinsan ni Padre Damaso mula sa Espanya, na siyang nararapat daw nitong maging kasintahan. Maging si Tia Isabel ay nagulat at nagalit sa mga balitang daladala ni Kapitan Tiago. Ngunit walang magagawa si Kapitan Tiago dahil manganganib ang kaluluwa nito kung hindi susunod. Ilang sandali pa ay dumating na din ang Kapitan General. Dali-daling tumakbo si Maria Clara sa kanyang kwarto at doon ay lumuluhod sa berhen. Taimtim siyang nananalangin na may kasamang pag-iyak. Pumasok naman si Tia Isabel sa silid ni Maria Clara dahil ito ay pinapatawag ng Kapitang General. Talasalitaan, ekskomunikado, bawal, tanggapin ng simbahan habang nabubuhay, umubra, tumalab, katwiran, rason, nangimbal, pagkagulat, manganganib, delikado. Kabanata 37. Ang Kapitang General.
ang Kapitang Heneral. Pagdating ng Kapitang Heneral sa bayan, agad niyang pinahanap si Ibarra upang kausapin. Bago kausapin ang mga nakasaksi sa pagtatalo ni Padre Damaso at Ibarra, kinausap muna ng Kapitang Heneral ang isang binatang taga Maynila na nagpupumilit makapasok sa kanyang opisina. Kinausap naman siya ng Heneral. Pagkaraan ay lumabas ang binata sa gilid ng nakangiti. Ipinakita nito ang katarungan at mabuting kalooban na Kapitan Heneral. Sunod na kinausap ng Heneral ang mga praile, kabilang sina Padre Salve, Padre Sibla at Padre Martin. Bagaman nagpapakita sila ng paggalang sa Heneral. Si Padre Salve ay pilit na pinapaalala excomulgasyon ni Ibarra, ngunit hindi siya pinapansin ng Heneral. Nagbigay galang din sina Kapitan Tiago at Maria Clara at pinuri ng Heneral si Maria Clara dahil sa kanyang tapang at impluwensya sa pagpigil kay Ibarra na magalit ng labis kay Padre Damaso. Tinanggihan ni Maria Clara ang anumang gantimpala na inalok sa kanya. Nang dumating si Ibarra, pansamantala munang itinigil ng Heneral ang pagkikipag-usap kina Maria Clara. Hinarap at binati ng Heneral si Ibarra at pinuri sa pagtatanggol niya sa alaala ng kanyang ama. Ipinangako ng Heneral na kakausapin ang arsobispo upang iangat ang excomulgasyon laban kay Ibarra. Sa kanilang pag-uusap, nagulat ang Heneral sa katalinuhan ni Ibarra at iminungkahing manirahan na lamang ito sa Espanya. Gayunpaman, pinahayag ni Ibarra ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at ang kagustuhang manatili sa kanyang sariling bayan. Pagkatapos, inutusan ng Heneral si Ibarra na puntahan si Maria Clara at ihabilin na ang ipinapatawag si Kapitan Tiago. Sinabi ng Heneral sa alkalde, mayor ng protektahan si Ibarra upang maisakatuparan nito ang kanyang mga plano. Sa huli, pinuri ng Heneral si Kapitan Tiago sa pagkakaroon ng mabuting anak at manugahin at nagpresenta pang maging ninong sa kasal ni Ibarra at Maria Clara. Samantala, si Ibarra ay nagtungo kay Maria Clara, ngunit hinarap siya ni Sinang at sinabing isulat na lamang ang kanyang gustong sabihin dahil papunta na sila sa dulaan. Talasalitaan, iritang-irita, inis na inis, ipinamalas, pinakita, nobyo, kasintahang lalaki, ekskomunikado, bawal tanggapin ng simbahan habang nabubuhay. Arsobispo, mataas na katungkulan ng pare, alkalde, mayor, iminungkahi, inilahad, patungo, papunta. Kabanata 38, ang prosesyon. Kabanata 38, ang prosesyon. Kinagabihan, nagsimula ang sumusunod na ingay ng paputok. Sinabayan pa ito ng paglimbag ng kampana. Tinayo sa tapat ng bayan ng Alapueres ang isang kubo kung saan gaganapin ang pabasa sa banal na patron. Nang inspeksyon din ng mga kapitang buong bayan kasama ng Ibarra, Kapitan Tiago at mga alperes. Ayaw nang sumama ni Ibarra sa paglilibot dahil mas gusto niyang panoorin ang prosesyon mula sa balkonahe ni Maria Clara, ngunit nahiya naman itong tumanggi sa pagyaya ng Kapitan Heneral. Tatlong sakristan ang nangunguna sa prosesyon na sinundan ng mga estudyante at mga guro. Kasama rin sa pila mga batang may hawak na makukulay na parol. Palakad-lakad ang mga gwardiya sibil habang mahigpit na nagmamasid ang paligid upang mapanitili kaayos ng prosesyon. Habang nakikita naman ni Pilosopo Taiso ang mga paputok, bulaklak, parol at mga kandila, siyang nagpapaganda sa paligid ay bubulong-bulong ito na anya mahalaga kung anong dinadamit o kung ano ang mga nakadihensya sa paligid. Ang mahalaga ay ang mabuting gawa, hindi lamang garbo ang mga salita. Isang batang lalaki ang may pakpak na ang lumalabas sa entablado upang pasimulan ang pagbasa. Muling nagpatuloy ang pagtugtog at banda paglakad ng prosesyon. Nang mapatapat ang karosa sa harap ng birhen ng bahay ni Kapitan Tiago, ay may narinig silang anghel na tinig, boses iyon ni Maria Clara, nang umaawit ng Ave Maria habang tumutugtog ng piano. Ramdam ng kalungkutan ng dalas
dalaga sa kanyang pag-awit. Dinig din ni Ibarra ang awit ni Maria Clara, puno ng lungkot at pait. Hindi napansin ni Ibarra na pinagmamasdan pala siya ng kapitan ng general. Niyaya ng general ng Ibarra sa pagkain at pinag-usapan nila ang dalawang batang nawawala na sina Crispin at Basilio. Talasalitaan, Kalimbag, Pagtunog, Aliperes, batang opisyal ng militar, Presyon, Parada, Garbo, Maganda, Magara, Karosa, Karwa. Kabanata 39, Sidonya, Konsolasyon. Kabanata 39, Sidonya, Konsolasyon. Sa pagdaraan ng presyon, tanging ang mga titira ng mga Aliperes ang mga kanyang ispansa, ang mga nakasara ng mga bintana. Wala ding kandilang nakasindi sa bahay. Hindi ligid na nakakaraming mahigpit na ipinag-uutos ng Aliperes sa kanyang esposa na huwag itong lalabas. Takot ang puno ng nagwardya sibil na makita ang maamayang kapitan general. Hindi kaayak ang ngayang amoy ni Donya. Siya si Donya Konsolasyon. Wala namang pakialam ang mga Donya sa kung anong sasabihin ng iba. Kahit laging usap-usapan ang tuyot ng tabako na laging nakasalpak sa labi niya. Kahit lamang chismis na buhol-buhol niyang buhok at mga nakagay na bibig. Naniniwala din siya sa mga pinagmaganda. Ang mahalaga kay Donya Konsolasyon ay siya ay reyna ng mga gwardya sibil. Sinariya ang mga utusan ng asawa ng Aliperes. Narinig niya si Donya Konsolasyon ng awit ng sisa na nasa kanlungan ng inutusan din niya ang mga gwardya sibil na pamamihikin ang umaawit. Inutusan niya si Sisa na muling kumanta, ngunit hindi agad ito sinunod dahil kung kaya ang lahat ng galit niya sa asawa ay ibinuhos niya sa kaawang si Sisa. Sa inis ni Donya, inutusan niyang ang gwardiya sibil na pakantayin Sisa. Sumunod naman ito at tumawit ng mga malungkot na awitin sa pag-ibig. Sa simula, pagkanta na pinagtatawan lamang ito ng Donya, subalit ito ay unti-unting nawala. Naging seryoso sa mga pakikinig na naganggang na pagmamasdan ng ang mga umaawit. Pinahinto ni Donya si Sisa pag-awit at palihim naman na pangiti ang katulong na malamang marunong pala magsalita ang Donya ng Pilipino. Muli niyang inutusan si Sisa sumayaw, ngunit hindi ito sumunod. Nagalit muli ang Donya at pinaglatigo si Sisa. Dahil sa pangyayari ito ay nahubaran ng damit si Sisa at nagdugo ang kanyang mga sugat. Nagalit ang Aliperes nang makita ang mga pangyayari ito. Inutusan ng Aliperes ang isang kawal na damitan, pagkainin at gamutin ang mga sugat na ito dahil bukas ay ihatid si Sisa kay Ibarra. Talasalitaan, Aperes, batang opisyal ng militar, Espasa, asawang babae, pamimikin, umayat, sumampa, bumisita, pinahinto, pinatigil.